Ito nga yung nakaraan na last training mga kalapatid. So 2 days na sila dyan naglulusaw. So makikita nyo dyan, aamuyin ko yung bibig dahil nakikita ko na sila ng hindi magandang kondisyon. Kaya inaamoy ko yung tuka nila, yung lalamunan. So ayan mga kalapatid, isa-isa kong kinakapa yung kanilang butche kung nakatutunawan. Then yun nga, isa sa ginagawa ko, inaamoy ko yung bibig nila o yung lalamunan kung may amoy. Kasi nga 2 days na sila dyan naglulusaw mga kalapatids. Ayan. So nakakadismaya pagka ganyan mga kalapatids. Kumbaga nakakawalan ng gana. Ayan. So maganda na may hipo. Kumbaga hindi pa gaanong malala dyan. Pero 2 days na naglulusaw. Halos lahat sila mga kalapatids. Hindi pa naman ako kasi nag-antibiotics na synthetic, puro herbal na ginagamit natin. Ayan. So maganda hipo nila dyan mga kalapatids, namumulbos. So yung mga nakaraan nating video, mapapansin nyo sa sinabi ko, talagang malalakas yung ibon natin. Pero pag tinamaan talaga, walang mangyayari. Talagang kahit gano'ng kalakas, pagka matinding bakterya ang tumama sa ibon, wala. Yan, tinitingnan ko pa nga dyan yung mga dumi nila talagang lusaw. Kinakapa ko di butche, yung puro tubig ba. Check yung mata, yung ilong, ayan, inamoy ko na naman mga kalapatids. Talagang, ayan. Yun, isa na natin. Ayan mga kalapatids, may second bird na tayo. Mukhang ito rin yung nestmate ng first drop natin. Ayan o, lumilipad o. Siya nga, malaki-laki ng konti Yun o. Lumilipad mga kalapatids. Ayun, good job. Nestmate nga. Mag nestmate ngayon yung nauna mga kalapatids. Apo ni Salpok, apo ni Hooters. Ayan, biglang bumaksak si si Bluebird White Flight. Grabe. Good day mga kalapatids. So update lang mga kalapatids. So hindi tayo nakapag-upload nitong nakaraan
So dahil ano, nawalan ako ng gana mga kalapatids, dahil nalagas yung dalawa natin nung nakaraang training nito. And then last training bukas, second lap ng grand pulling ng mga motor. So lagas yung dalawa natin, yung apat na lang ang natitira. So yung isa na pinagagaling natin, maganda na yung naging recovery. Hindi ko alam kung may kakarga ko bukas. And then ito namang tatlo ngayon ang nagka-problema. So di ko alam paano gagawin na, dahil ang tindi ng tumamang bakterya mga kalapatids. Kung mapapansin nyo, noong nakaraan mga video natin, malalakas sila mga kalapatids. Baga hindi mo makikitaan ng sakit. Pero ngayon halos ano na, magdadalawang linggo na naglulusaw itong mga ibon natin. Pansinin nyo mga kalapatids yung dumi. Ayan o, pasintabi sa mga kumakain. Ayan, grabe mga kalapatids oh. Medyo gumanda pa niyan, pero nung mga nakaraan mga kalapatids, talagang pangit na pangit yung dumi. Medyo napaganda lang natin, pero ang pangit na sagwa pa oh. Ayan oh, hindi ko alam kung anong bakterya yung tumama. Ito pa oh. Ayan, medyo ito okay sana yung ganito pero hindi ako satisfied mga kalapatids. Ay, dumi nila yo. Ayan oh, lusaw na kulay ano. Actually kaya naging parang brown na itim siya, nagbigay ako ng ideal fills, kaya gumanyan yung dumi niya. Ayan. So hindi nga ako halos nag-antibiotics pa mga kalapatids, dahil ayokong basta-basta magbigay. Grabe. So kunin natin yung mga ibon mga kalapatids, hawakan natin, tingnan natin yung katawan kung pumapayat, kasi based sa mga hipo ko nung nakaraan, hindi naman pumapayat. And then tingnan ko rin ngayon kung natutunawan sila. And then lumilipad naman sila mga kalapatids. Lumilipad sila. Ayan. Ito mga kalapatids, based sa hipo ko, hindi naman pumapayat. Ayun, natutunawan naman na mga kalapatids kahit pa paano. Ayun, dahil walang laman yung butchi. Kung makikita natin sa panglabas, mukhang okay. Pero dun sa dumi mga kalapatids, alanganin ako. Nung nakaraang training, silang 5 na ikinarga ko, 2 days na silang naglulusaw noon. Talagang maraming urine na nilalabas, then konti lang yung yung natutunaw na patuka. Laging ganun, basang-basa talaga dito. So kinarga ko, ayun, dun nalagas yung dalawa natin, yung checkered tsaka yung isang blue bar. Ang tindi ng tumamang bakterya mga kalapatids. Hawakan pa natin iba. Ayoko silang masyadong stressin kaya hindi ako nagpapalipad. Hindi rin ako masyadong pumupunta dito sa loft. Talagang pinapahinga ko lang sila mga kalapatids. Ayan, goods naman mga kalapatids. Hindi rin pumapayat ng gaano. So natunaw naman mga kalapatids yung pinakain ko kahapon. Ayan. And then meron pa ako mga kalapatids napansin na isa pa dito sa isang ibon. Itong ibon na to, napansin ko yung kabilang mata niya parang nag-iba color ng isang mata niya. Parang may nainom na pesticide sa sa bukid. Kasi itong kanan red orange siya. Ayan red orange. Kasi kahapon ko pa inobserbahan to. Hindi ako pumapanig dito, andun ako sa labas. And then itong kabila, mapusyaw na madilaw-dilaw. Talagang may pagkakaiba mga kalapatids.
ang laki ng diferensya ng kinulay ng kabilang mata niya, itong kaliwa. Pag dito nakaharap sa akin, kaliwa, ayan o, mapapansin mo, ito red orange dito sa kanan, dito naman yellow, ano eh, merong konting orange na kulang maputla. So may pagkakaiba talaga yung mata. Pero ayan, nakakakita naman mga kalapatids. Ayan, natunawan din. Grabe mga kalapatids. So, kailan pa derby na tsaka ganito yung nangyari. Talagang malakas sila. Sabi ko nga nung nakarang video ko, malalakas ng ibon natin. So sa isang iglap tinamaan sila mga kalapatids. Hindi ko pa alam yung yung kung ano man yung tumama sa kanila, pero naglulusaw. Halos na nga, magdadalawang linggo. So ginawa natin, nagbigay tayo ng mga small seeds, and then inano ko lang, herbal. So may pagbabagong nangyari, bumuo ng konti yung dumi, pero hindi pa 100% karga na bukas. Kaya ginagawa natin yung lahat, tinututukan natin. So yun, 4 na lang ang natitira sa atin. Yung isa, alanganin pa ang karga bukas. Kasi second lap ng grand pooling, sayang naman kung hindi siya may kakarga. Nai-recover ko na. So papakita ko sa inyo yung dumi naman nung hiniwalay natin. Tara sa baba. So ito yung isa mga kalapatids. Ayan. Check natin dumi. Ayan, maganda dumi nito. Nai-recover na natin. Talaga nung nakaraan, lusaw na lusaw yan. So ngayon buo na. Di lang natin sure kung may kakarga natin sa second lap ng grand pooling. Ayan o. Dumi niya maganda eh. Bumuo na.